Kasama natin si Doc Carl Mark Quezon, ang Direktor ng Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University. Andito tayo sa kanilang facility ngayon, ang kanilang breeding facility. At ang pag-uusapan natin ay Giant Gourami. Doc, bigyan mo kami ng konting backgrounder muna about Giant Gourami. Saan ito nag-originate? Paano nakarating sa Pilipinas? Yeah, okay. Itong Giant Gourami, I think, estudyante pa ako noon eh. Nag-graduate ako ng 1997. Okay. May mga Thai students kami na nagma-masters tsaka PhD during that time. Ang wino-work na nila is about Giant Gourami. Kasi sa kanilang lugar daw, ito ay common. So, hindi ko lang alam ang history pa paano nakapunta dito, kung idinala ba nila dito as part of their research or kung ano. Pero yung may albino kayo nakita, which is usually yung albino na yon ay pang-aquarium. Okay. Yun. So maganda siyang pang-aquarium. So since then, minemaintain na namin ang aming Giant Gourami, and then we conducted some of the research activities sa biology niya. At yun, ang isang nakita namin dito, malalaki talaga siya, may potential. Kaya lang along the way, ang titignan namin dito is yung availability ng fingerlings para sa ating mga interested farmer grow operators. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So yun yung isang bottleneck sa pag-choose ng isang aquaculture species, yung availability ng fingerlings. In terms of growth, walang problema. In terms of hardiness, wala rin problema kasi nakakahinga siya sa hangin. Ano kung saan mababa at low dissolved oxygen level ay wala silang problema. Magsusurvive sila. Doc, ilang years na all in all yung nagkakandak kayo ng research, ng study about Giant Gourami? Well, ang study namin sa Giant Gourami is hindi siya ganun continuous. So, pag may mga estudyante na may interested na ma-work into, so yun lang ang mga studies na ginagawa namin. Okay? Kasi unang-una, itong Giant Gourami, hindi pa siya kasama sa priority list ng mga funding agencies. Okay. Kaya nahihirapan kami mag-look for some funding. Kaya itong mga research namin dito, in-house lahat. Okay. Ano ba ang characteristic or ano yung dapat meron para mapunta, masama siya sa priority list ng gobyerno? Actually, para masama siya sa priority list, una-una, legalization. Hindi ko lang alam kung ano status niya ngayon kasi ever since wala naman ako naririnig ng legality issue or something eh. Hindi wala naman nagpuprotesta, wala kang naririnig na negative reaction. Yes, hindi katulad ng Vaname, noong una medyo may resistance dyan. Yung African, meron din meron din. Pero actually, ngayon lang nag-umpisa na mag-create ng association, mag-create ng technical working group, looking into kasi may industry na. Yes. Ganun din sa crayfish. Hindi ganyan dati. So, open secret nga. Ngayon siya na-approve for legality. Kaya nga, ito ngayon, nasasama na siya as emerging aquaculture species. Kaya, nung kinausap kong isa sa mga funding agency, willing sila to fund na. Kasi legal na siya. Okay. So, yung Gourami, wala pa akong narinig about legality niya. Illegal ba siya or hindi? So, wala. Kumbaga, well, in terms of impact naman sa tingin ko, wala siya magiging ganun ka-impact kasi kumbaga, kumakain lang siya ng plankton, mga halaman. Hindi siya ganun ka-invasive, baka wala man siya. Hindi ko nakikita na ganun siya ka-carnivorous para ma-display yung mga ibang species natin. Doc, di ba may mga sarili tayong gourami? Yes. Di ba? Can we call it native species natin? Yes. Meron tayong tinatawag na snake skin gourami. So, mga palad ang laki niyan. Meron tayong tinatawag na three-spotted gourami. Kaya three-spotted kasi tatlong spot. May bilog na ganun. May, malilit lang yun. Mga ganyan yan. So, actually sa ngayon, titignan ko nga, parang hirap na tayo makahanap nun.
Hirap na makahanap siguro sa mga swampy area na lang, na kung saan yung hindi regular na nadidrain, yung mga bagsakan ng tubig. Karaniwan dyan dito sa may Saragosa, San Antonio Swamp area, sa Candaba Swamp, dyan. I see. At ano po ang difference na niyan, yung gurami natin versus dito sa giant gurami? Napakalayo. Malayo. Makikita natin itong, sabi natin yung snakeskin gurami. Yung snakeskin gurami yan, siguro pinalaki na yan ng mga 4 months. Okay. Dito sa giant gurami, baka mga in 2 months pa lang, ganun ang size niya. Okay. At yung sa snakeskin gurami, tsaka itong three-spotted gurami, hanggang ganun lang ang size niya. Patagalin Hindi pa siya ng nalalaki. taon, hindi nalalaki, ganun na lang siya. Hindi katulad nito, palaki mo siya ng 1 taon, 2 taon, nakaabot siya ng mga 2 to 3 kilograms, kung isang 4 kilograms. Yeah, okay. Doc, hindi siya priority kasi hindi pa siya industry. Yes, isa yan. Okay. Like for example, katulad sa crayfish, mukhang pinarioritize na siya na illegalize kasi may nakikita yung government na mukhang magkakaroon ng industry. So, isa Ano yan. bang hindi nila nakikita na magiging industry sa giant gurami? Well, ako, my point of view, ang nakikita ko dyan is, una-una talaga dapat ma-settle dyan is yung bottleneck sa availability ng fingerlings. Yung fingerlings. Yes, oo. Para at least itong mga interested nating hatchery operator, meron sila makuhang enough number ng fingerlings. Okay. Yes. Kasi yung sa biology ng ating giant gurami is 2 to 3 years bago siya mag-mature. Hindi katulad tilapia. 5 months, 6 months, 7 months, sa amin 7 months na bago manganak. Ito, abutin ka ng taon. Pangalawa, hindi siya katulad ng ibang isda na mayat-maya nanganak. Okay? So, in 1 year, 2 to 3 times a year lang siya manganak. Yes. So, yun lang ang limitations Yes. niya. Tsaka, hindi lang yon, nest builder siya. Yes. So, hindi siya pwedeng katulad ng tilapia na ilagay natin sa hapa nets o sa tangke, manganak sila. Kasi kailangan nila ng area na gagawa sila ng pugad. Okay. So, kailangan lagyan mo ng mga dried leaves para gumawa ng pugad. Itong pugad nito, kailangan may attachment din. Kaya sa tangke, halimbawa, lagyan mo ng dayami, gagawa sila ng pugad. Kung wala ang attachment yun, medyo ma-displace lang din. Okay, Doc. Umpisahan natin doon sa kung gusto mo, yung mga gustong mag-alaga ng gurami, paano yung start? Mag-start muna tayo sa grow out kasi yun yung Yes. lagi Yes. recommend na you start with grow out. Pag naging expert ka, sige, mag-try Yes. tayo ng nursery. Yes. Doon sa grow out, Doc, ano yung number one requirement para mag-qualify sila o yung area nila, yung lupa nila into gurami farming? Well, kung ang area mo is qualified for tilapia farming, Pwede. Yes, pwede. Basta pwede sa ibang isda, pwede dito. Ayan. Ang kailangan lang dyan, medyo malalim na sana ang tubig. Mas malalim. Oo. Kasi kung sa hito dati ang farm mo at mababaw lang, gatuhon, Mababaw lang. medyo mababaw masyado yun. Kasi sa water column sila. Hindi katulad ng hito, bottom dweller lang yun. Kaya kahit mababaw, okay lang siya. So, tsaka So, malalaki kung- kasi sila eh. Yeah, kung yung hito, if I'm not mistaken, something like 1 foot lang yata, no? yes, oo. 1 foot lang yung tubig. Pag tilapia, Usually, Ilang mga feet? 1 to 1.5 meters. mataas na yan, Yes. 1 to 1.5 meters. oo. Pag giant gurami, Yung mga ganung level lang din, okay lang. ganun lang din. Yes. Okay. Ano po ang tubig? Ang tubig niyan, actually, pwedeng from the irrigation, from the river, pwede din sa underground. Pwede rin, walang yung mga problema yan. poso, Yes, yung mga pump. Yes. Pwedeng Huwag lang gamitin yung yan. chlorinated. Huwag lang chlorinated. Yes. Ang kuha naman dyan is parang tilapia din yan na kung saan lalaki yan na phytoplankton. Okay. Yan, lalo na pag maliliit sila. Ngayon, pagka medyo ma-reach na nila yung capacity na kung saan laki nila is hindi na kaya nang i-sustain yung growth nila ng mga natural food, no, pwede tayo magbigay ng mga commercial diet. It's either commercial or sabi nga ni Sir Wesley yung isang na-interview namin, pwede daw yung mga scrap ng mga gulay. Yes. Kung meron kang kangkong dyan, chap-chapin ko kangkong. Dahil yung chap-chap na kangkong o naputol-putol na kangkong, pagka hindi naman nakain yun, tutubo naman yun eh. Pagka gutom sila, makakain din yun. Okay. Punta ho tayo, Doc, doon sa pond. Paano ba ang requirement doon sa pond, doon sa size, gaano kalaki? Yes. Okay. Well, sa laki ng pond, depende sa availability. Okay. Pero at the end of the day, kailangan titingnan natin yung stocking rate na tinatawag. Oh, okay. Yes. So kung ang target natin, mga 1 kilo isa,
Siguro, ang kuha mo dyan. Depende kasi yan sa water management tsaka feeding. Okay. So, pwede ka mga 2 to 3 pieces sa kilo. Kaya lang kung 1 kilo yan, baka medyo masikip yan. Mhm. Just imagine 1 kilo, 3 sila nandyan. Baka Okay. mga 2 lang o 1 lang. Yan. Per square meter? Square meter, oo. Ngayon, kung pwede naman gawin mo 2 o 3, basta you have to ensure na pag na-reach na yung capacity niya, pag malalaki na siya na nakukuha ang sumobrang dumi ng tubig, kailangan mas frequent ang water exchange. Or separate mo? Yes, or bibiyakin mo. Sinasabi. Bibiyakin mo. Yes, oo. So, ideal is 1 square meter per fish. Yes. One fish per square meter, marami na yung 2. Kung ang target mo mga 1 kilo, Yeah. hanggang mga sabi mo 2 kilo ang isang piraso. Ang marketable size for giant tilapia is Giant gurami. giant gourami, Yes. sorry. Well, sa giant gurami, I think ang marketable size niyan yung mga 1 kilo man lang. 1 kilo talaga. Kasi kung ibebenta mo siya ng mga 3, 4 1 kilo, manipis Yung laman. niya. Oo. Mas preferred na ng consumer yung tilapia kasi mataba siya. Okay. Sa ano, sir, sa pakain, okay, na-mention na natin, napiyawan na natin na pwedeng mga gulay, ganyan. Aside from that, ano pa yung mga Actually, pakain dyan? Pwede rin pakain sa kanila yung mga duckweed. Yan. Yung mga asola. Okay. Yan. Oo. Yung kangkong nga. Okay, kita mo, nunutuntin nila yan. Yes. Yun yung mga pagkain na pwedeng ibigay sa kanila. May mga pagkakaiba ba ng pagkain based doon sa age niya? Habang mas maliit siya, ibang klaseng pagkain. Habang mas malaki siya, ibang klaseng pagkain. Well, usually pag mas maliliit, mas prefer yung mas high protein sana para at least kahit pa paano ma-reach niya yung maximum growth niya during early stage. Okay. Kaya pag malalaki siyang ganyan, to pwede na yung mga vegetable, na mga natural food, pwede pakain. Pero pagka umabot sa point na hindi mo na masupply ng natural diet, halimbawa asola or duckweed, pwedeng commercial diet na papasok dyan. Ano po ang may available commercial diet ba, sir? Sa ngayon, walang naka-design for giant gourami. Okay. Kaya yung mga available natin, mga floating feeds for tilapia, to pwede. Yun din yun. Yes. Mas maganda floating, para at least nakikita mo kung nauubos. Kung inuubos o hindi. Yes. Okay. Kailangan ba commercial feeds or kailangan laging magkasama yan? May commercial feeds ka, meron ka mga vegetables. Actually, pwede mong i-alternate yan. Alternate. Pero pwedeng pinapakain mo ng commercial feeds, tapos pamerienda, or every other day, itong mga natural diet. Pwede yan. So, pwede mong pababain yung cost in terms of feeding. Yes. Okay. How about pests and diseases, Doc? Sa ngayon, wala pa kaming gaano nakikita mga pests and diseases. Well, sa aquaculture naman, generally sa mga ibang isda, once na hinandle mo at natanggalan ng dulas, doon lang mag-uumpisa yung problem. So, kaya papansin mo, namumuti yung dulo ng fins, okay, mga buntot, or sa katawan. Yun yung dahilan lang nun is natanggalan ng dulas during handling. Yan. During handling. Yes. Kasi yung dulas niya, number 1 na Protection niya. Oo. So, paano yung tamang handling? Kailan, dahil ba linilipat-lipat mo? Isa yon, maaaring nililipat-lipat mo or nasa net siya, pumapalag, na kaskas yung kanyang scale, natanggalan yung mucus. So, yun. So, yun yung mga factor. So, better ba na once nilinagay mo sa pond, dyan na siya, hintayin mo na siya na mas maganda. Sa lahat ng harvestable? isda, mas maganda yung ganong aspeto na kung saan mas less na yung handling stress sa kanila. Ngayon, kung gusto mo namang mag-segregate, mag-grade along the way, para ma-ensure mo lahat ng malalaki nasa isa, pwede rin naman. May mga instances ba, Doc, na nagkakasakit kasi malamig yung panahon? Karaniwan, generally lahat ng mga isda pagka malamig, yung prone sa sakit. Okay. Yan, lalo na yung fungal infection. Fungal, Fungal okay. infection, yun. So, yun yung karaniwan na kaya usually merong range lang talaga ng temperature. Pag bumaba pa dyan, sa tendency dyan, mahina silang kumain, prone na sila sa sakit, lagi silang lumangoy, so yun. How about, Doc, predators? Katulad din sa tilapia, mga predator niya, number 1 na predator niya is yung dalag. Dalag. Oo. At saka yung soft-shell turtle. Okay. Kasi kahit na mabilis ding makahabol ng kanyan ng mga tilapia at saka itong giant gourami. Normally ba yung inaatake ng predators, anong mga edad yan? Anong sizes nila? Kung sa dalag, walang size, well, ang size ng kwan lang yan is basta
may papasok niya sa bibig niya. Sa bibig niya. Yes, so pag malalaki yan, wala na, takot na yan. Mm. Yung sa soft-shell turtle, merong kwan dyan na kung saan, na-experience kasi yun sa Pampanga minsan eh. Ang nakikita nila dyan is walang mata, saka butas yung tiyan. Yun yung tinitira ng soft-shell turtle kasi malambot tong portion na to. Not necessarily kanya makain ng buo yung prey niya. Kakainin lang niya yung soft part. Yes, soft part. Oo. Pero papatayin niya. Yes, so patay na yun. So, yes, oo. Kaya yun yung kanya. Kaya isa yan sa naging peste ngayon dito is yung soft shell. Okay. How about ibon, sir? Predator din ba? Yes. Lalo pag gantong panahon ng mga taglamig, yung migratory birds, napakarami yan. So, just imagine mo, araw-araw, isang ibon makakain yan. Ay, baka maubos yan. Okay. Water management, sir. Well, sa water management, basta't ma-ensure mo lang na yung quality ng tubig is okay siya, green ng tubig, hindi malansa ang amoy. Makikita mo naman na kung saan, pagka ang isda ay sumisingap-singap, although nakakahinga siya sa hangin, pero pag makikita mo, halimbawa, katiri ka ng araw, mataas na yung araw, in-expect natin, mataas na dapat ng oxygen, nasa baba siya, pero nasa taas pa rin siya. Na kung saan, hindi naman gutom. Kasi nagagas for air, ibig sabihin, that's an indication na mababa ang oxygen even though mataas na yung araw. Okay. So, kailangan mag-water exchange na tayo nun. Okay. So, magpapasok ng tubig, Yes, then may palabas. maglabas. Yes. Ilang percent yung papapasukin, palalabasin? Usually dyan, mga 10% o 20%. Yan. Normally yan, Doc. Kailan ginagawa? Everyday ba yan? Actually, mas magandang gawin yan bago sumikat ang araw. Okay. Kasi may pumapasok, source of aeration na rin yun. Yes, yes. Lalo na before sunrise, very low ang dissolved oxygen niya, at least may aeration siya. Kasi kung gagawin mo yan during daytime, ito pwede rin naman. Kaya lang, sayang yung isang function niya as source of aeration. Yeah. Oo. So, how often gagawin yan, sir? Basta't medyo pangit lang ang tubig. Pag may ganun lang. Yes. Lalo So, not necessarily daily. Not necessarily daily. Usually, ma-encounter mo yan lalo na pagka mataas na yung biomass niya. Pag malalaki na sila. Pag Okay. masisikip na sila. Pag bulto na yung pagkain. Yan. Pero pagka mga early stage yan, mapapansin mo naman, hindi pa ganun kabilis dumumi ang tubig. So, okay lang kahit na once a month lang yan or once every 2 weeks. So, so depende sa laki na nila. Okay. So, ilang buwan ang aabutin for the marketable size? Well, nasubukan namin dito dahil nung kinumpara ko siya, isinama ko itong tilapia dito sa giant gourami. Nag-start sila ng parehas na size. Na-overcome ng laki ng tilapia yung giant gourami. Well, may ibang factor doon. Ang baka aggressive lang itong tilapia, kaya during feeding sila lang ang Nakakain. Well, makikita naman natin dyan, although kahit na parehas sila ng size during early stage, napansin mo kanina, napakalit ng bibig niya. So, posibleng, itong tilapia nakakakain na during that time itong gatong pellet size, itong gourami, Hindi medyo pa. hirap pang makanutnot. Kaya medyo nahuli sila ng laki. Pero usually, pagka mga 5-6 months, ang timbang na niyan, pwede nang pumapalo ng mga 3-4 piraso per kilo. Paano mag-harvest? Usual na harvesting through seining lang din yan. Drain the whole thing? Usually, dito, partial harvest mo na, isa-sein mo na yan. Okay. Tapos matitira dyan, mga 30% na lang. Yun na yung i-drain na. Para yun na lang yung pupulutin isa-isa. Oh, I see. Pero sa giant gourami, mas prefer yung, sa tingin ko malalaki. Mga kalahating kilo and above, mga 1 kilo. Kasi kung harvestin mo siya ng mga 1 kilo, manipis pa yung laman niya. Oo. Iko-compare siya sa tilapia. Yes, i-compare siya sa tilapia, parang wala man lang makukurot. May post-harvest handling ba, sir? I think sa post-harvest, para sa tilapia lang din yan. You have to ensure na during harvesting, as malamig ang panahon, pwede rin naman siya i-market live. Ngayon, kung depende sa preference mo, kung gusto mong chilled, may naka-ready kang ice para at least yung freshness niya ma-preserve. And Ang problema lang, sir, kasi dyan, hindi ka tulad ng tilapia. Tilapia kasi binibenta ng live. Kahit siksikan sila dyan, walang problema. Mabubuhay ito kasi, sila. Oo. Ito kasi, kung target mo 1 kilo isa, napakalaki na lalagyan mo, o malalaki sila, o masikip sila masyado. So, yun ang isang challenge dyan. Okay. May ano ba, sir? May produkto na pwede ba yung i-fillet or something? I think po pwede i-play yan. Okay. Nakita mo na sa laki niya, so po pwede i-play yan. Okay, sir. Doon sa market, kumusta?
willing ba ang taong bumili? Mas mahal ba ang giant gourami versus tilapia? Actually, sa ngayon, wala pa kasing ganong industry talagang, yung mga bumibili sa amin dito, mga pang sarili nila. No? Alaga sila, tapos luluto nila. Kaya talagang preference ng market na gusto ba nila ito o ito. I think that's one way na pwede nating explore muna before we Okay. can really push through na yung market acceptability. Well, sa ibang bansa, acceptable na acceptable. Kaya lang, acceptable ba sa ating mga Pilipino? Mhm. Considering meron tayong ibang mga available na isda. Na isda. Yes. Consider din natin yung laki. Mhm. Dahil dito, nakikita ko pag mamarket tayo ng giant gourami, talagang malalaki. So siguro, magiging market natin dito, yung mga high-end. High-end. May makaka-prefer lang malalaking isda. Mhm. Pero kung pang masa na pang maliliit, mas pipiliin pa rin nila itong tilapia kasi mas matataba siya. Mhm. So lumalabas mas mahal na Yes. isda sa siya. sir. Yes, mas mahal siya dahil ang target mong market is yung mas matataas. Mhm. Sa ngayon, nasubukan yung magbenta? Wala pa. Actually, ang binibenta lang sir namin dito, mga Fingerlings, puro o fingerlings. mga juveniles na karaniwan. Okay. Yes. Katulad ng sinabi ni Sir Edibor kanina, yung mga nagre-request dito, mga umorder dito, mga 500, marami may 1,000. So, kumbaga pang backyard nila. Ang giant gourami ay may potential because of yung characteristic niya na hindi siya alagain, mas madaling alagaan sa tilapia, malaki, nakakahinga sa hangin. Diba? Sa dami niyang characteristic. Pati pagkain, hindi mapili, pwede kang magtipid sa pagkain kasi gagawin mo lang mga gulay. Kaya may potential. Pero asan ang bottleneck natin? Bakit, aside from sinabi mo ng problem yung hatchery, no? Pagpapadami, pero saan nang gagaling yung bakit hindi siya accepted ng tao? Hindi lang siya accepted dahil walang available. Yes, kasi nakikita ko dito, may mga interested Kung minsan nagtatanong, kaya ba ng ganito karami? Meron lang kami kung ano yung available dyan. Ganito lang karaming konti. So, kumbaga wala rin silang ibang makuhanan ng mga sources. Meron sa Bicol, pero hindi rin ganun karami. Kadami, oo. Yes, oo. Kaya, to have an industry, I think itong source ng fingerlings ang isa Yan sa... talaga. Yes, oo. So pag nagkaroon ng madaming source ng fingerlings, dadami yung mag-aalaga, and you think yung tao ready sila to accept para kainin ang giant gourami? I think so. Yes, kasi I think. parehas Yes, ang yes. lasa dun sa Yes, native gourami. Yes, oo. I think, oo. Lalo na pagka mga special na handaan, kung iahain mo, napakalaki, lagpas pa sa isang halos bilao yung isda mo talaga. Oo. Oo. Okay, Doc. Ikaw, anong masasabi mong future or gaano pa katagal ito bago lalaki as an industry? From my personal point of view, I think medyo it will still take time. Kasi based on sa biology niya na talagang hindi mo siya pwedeng i-breed I-breed. in hapanet, in confinement, unless talagang sa common fish pond na merong makagawa siya ng nest. Unless meron talagang dedicated area na magpo-produce lang for that one, I think pwede naman. Okay? Pero sa ngayon kasi, ang tuon ng government sa ngayon is meron tayong industry, like for example sa tilapia, let's first resolve all of these issues and concern. Meron sa milkfish, ethics and concern. Meron mga emerging, mas madali. Kaya ito kasi, andyan siya. Kaya lang, ito yung bottleneck, parang nasasakal. Merong ibang available naman. Doon nung natin tuunan ng pansin. Napag-iiwanan kasi ever since early 2000, andyan na yan Hanggang ngayon, nakailang 2025 na tayo, almost 25 years na. So, hindi pa rin Take off itong giant gourami industry natin. Okay. Doc, meron ba kayong training just in case may mga interested? Yes, sa mga interested yan, actually, kung marunong ka na magtilapia, kayang-kaya mo mag-giant gourami. Very, very easy lang siyang alagaan. Okay. May potential ba ang gustong mag-hatchery?
Yeah, I think pagka meron talagang meron gusto talagang mag-focus talaga sa hatchery ng giant gourami, I think may potential yan. Potential. I think at saka kung nauna siya, Yes, yes. So like for example, yung size yung gapiso namin ngayon. okay. I think yung gapiso namin na size ngayon, di ako nagkakamali, na range of 5 to 10 peso each. Wow. Yeah. Yes. Per fish, no? Oh, For yes, fingerling. yes, oo. And ilang months ang gugugulin niya doon para Well, mag-arrive siya ng ganong size, yung gapiso. Ay, from the time na ma-hatch siya, siguro mga 1 month to 1.5 month. Depende sa pag-aalaga mo. Kung talaga ino-nurse mo siya ng gusto at medyo mas maluglog, makukuha niya yung So malusya. mabilis pa rin. Mabilis, Kasi mabilis, sa bagay, ang tilapia, ilan? Days lang. Yun sa tilapia, yung dispose sa tilapia, gakwan size ng ipil-ipil, mas maliliit. Usually, 1 month yun. I-dispose na. So, yun. Pero yun kasi, tuloy-tuloy Tuloy-tuloy ang production. Dito kasi, once na nanganak ng isang breeder, after 3-4 months ulit, bago ulit manganak. So, just imagine mo yung dami talaga ng breeder, female breeders na meron ka para tuloy-tuloy, meron ka supply ng feederlings. At may season, no? Hindi Yes. yung Usually, monthly. Yes, usually pagka breeding season, yun yung kalakasan nilang mag-produce ng nest. Ano ang pwedeng take para may mag-adapt maging hatchery, breeder? Well, I think kung meron mga malalakas ang loob talaga na walang ibang pagkakaabalahan na talagang parang extra hobby lang nila na mag-go into hatchery, I think they can go into hatchery. So ibig sabihin pero pagka ikaw kasi more sa business side ka, yun ang source mo, medyo hindi ko pa sinasuggest. Kung parang dapat pet muna. Okay. Mapag-aralan mo lahat ng ins and outs bago really to go into that hatchery operation. So possible na yung mga hatchery operators ng tilapia, Yes. on the side, Yes. meron siyang gurami. Yes, they can set aside a funds na para sa gurami para makita nila yung anong difference ito and then look into possible potential. So they can expand if they would wish to expand. So yung tilapia, yun yung source of income niya. Yes. Ito, project niya. Yes. But kung nauna siya kasi, at nakikita naman natin magkakademand hindi Yes. naman siya yung Tama. tipong inaayawan, di ba? Yes, Hindi yes, So yes, kung meron lang talagang source, magkakaroon ng demand. May establish niya yung sarili niya na nagpo-produce. Na siya lang yung Yes, nandun, yes. kukunti sila, Yes, at ang tama. taas ng presyo, Yes, alam ka rin kita kung yes, tutuusin, yes. sir. Baka iwanan niya in the future tilapia, magdito na lang siya. So that's a possibility. Or at least two source of income. Yes, at tama. least, ayan. At least kasi sa tilapia, every month meron yan. Ito during peak season, meron. Pero the other months, medyo lean months. Okay. Doc Carl, may anong pwede mong message sa audience natin? As Well, far as dito sa Giant Gourami. Well, as far as sa giant gourami, sa ngayon, nakikita natin ang potential ng giant gourami. So, for those who are interested, meron kayong mga lagoon, mga ponds dyan. So, you can test itong isda para makita nyo yung how it grow, potential niya in the future. Baka in the future, makita nyo, lalo na yung mga engaged na sa aquaculture production, diversification. Kasi ang tinitingnan ngayon is, ano pang ibang isdang pwedeng alagaan. Yeah. So meron ito, yan, mga available. At isa itong giant gourami na pwede nyo isama sa bucket list ninyo. Yeah. And then you can see the future nitong giant gourami production. Yeah. So, kagaya ng na-discuss natin, may advantages, may disadvantages, pero malaki yung potential kasi hindi siya something na kailangan turuan Yes. yung tao para kainin. Andyan na siya. So, kung may magve-venture at siya yung nauna at siya yung makikilala, Yes. malaking pera nakitay Yes. sa kanya. Yes. Doc, thank you so much. Yes. Thank you very much, sir. Thank you. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.